Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga online viewers din. Magandang umaga po. Tayo po ay inaanyayahang tumayo at sama-sama muna natin awitan at papurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. Sige po. Can we shout hallelujah to the Lord? Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Together, Lord God, we will lift your name on high. Sama-sama ka namin aawitan at papupurihan. Amen. Kaya po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad He came to save us. He came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Minsan pa, Lord, we will lift your name on high. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon. O, tinataas ka namin aming Ama. Lord, patuloy nga po Panginoon, maraming salamat sa iyong pagsama sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon. Kami iyong sinasamahan at ginagabayan. Panginoon, patuloy, Lord, tinataas namin ngayon ang mga gawaing ito, Lord. Ang gagawin ng bawat isa, Panginoon. Ang puso ng bawat isa, itinatalaga po namin sa inyo. At patuloy na kayo, Lord, ang nakakakita sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, aming Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, aming Ama.
At minsan pa, Lord, patuloy nga, itinatas po namin ang bawat isa sa amin, itinatalaga namin sa inyong paanan, O God. Lord, suriin mo nga po ang bawat isa. Itinataas po namin, Lord, na ang bawat isa ay maging malinis sa inyong harapan at higit sa lahat, malaya kaming makakadulog, malaya kaming makakarating sa banal mong trono sa oras na ito, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Minsan pa, Lord, itinatas po namin ang gawain ito sa inyong harapan. Pangunahan niyo nga po kami. Lahat na gagawin namin, O God, tunay nga po maging katanggap-tanggap sa inyo, O Diyos. O dakila ka, Ama. Lord, minsan pa, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na tatayo sa harapang ito, O God, ikaw po ang patuloy na mag-a-anoint sa kanilang mga puso, labi, Panginoon. At mataas ka, O God. Lord, ang presensya mo, Lord, higit sa lahat, Panginoon, nais naming maranasan ka, O God, ang iyong presensya. Lahat po, O God, na nangangailangan, Panginoon, ng iyong habag, ng iyong kalakasan, ng lahat, Panginoon, na aming kailangan, O God, ay patuloy, Lord, na iyong kakatagpuin sa umagang ito. Pagpakahayag-hayag ka, aming Diyos, sa aming mga buhay. At sa umagang ito, ay lalo pa naming maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong patuloy na pagsama sa aming mga buhay. Higit sa lahat, Lord, ang mga awit, Panginoon, kasama ng kongregasyon, Panginoon, sama-sama kaming aawit sa inyo ng papuri, O God, at kasama ng libo-libong anghel, Lord, maluwalhati ka, O God, sa aming mga awitan. At Lord, yung mga tagapagpaawit, Lord, patuloy anoint mo nga po, at maging mga tagapagpatugtog, Panginoon, yung mga tumutugtog, Lord, ay itinataas namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na makita sa kanilang mga buhay, ang iyong pagkilo sa kanila, Panginoon. Sama-sama kami, Panginoong, maranasan ang presensya mo, O God, sa umagang ito. Higit sa lahat, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin mo, na tagapagsalita, O Diyos, ay, Lord, ikaw po ang mag-anoint sa labi niya, maging sa puso niya, at sa lahat ng sasabihin niya, i-anoint mo po, O God. At lahat ng kongregasyong nakikinig, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, Panginoon. Matanggap nila, O God, ang mensahe mo sa umagang ito, at ito po, Lord, ay magpapalakas sa bawat isa, at magbibigay, O God, ng encouragement, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang iyong lingkod sa umagang ito at mataas ka sa buhay niya. Lord, salamat po at muli, Panginoon, ang pag-aawitan namin, itinatalaga namin sa inyo. Mabigyan ka ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. At yung mga may hawak ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako dito sa mga awit, chapter 139, verse 1 to 14. Ito po, babasahin na po natin. Verse 1. O Panginoon, sinasaliksik mo na ako at iyong nakikilala. Verse 2, nalalaman mo kung ako'y nauupo at kung ako'y tumatayo. Mula sa malayo'y alam mo ang laman ng aking isipan. Batid mo ang aking pagbasbas at ang aking pag-iimlay. Hindi lingid sa iyo ang lahat kong mga daan. Bago bumigkas ng anuman ang aking dila, lubos mo nang alam ang aking sasabihin, Panginoon. Verse 5, pinaligiran mo ako sa likuran at sa harapan, nahawakan mo na ako ng sarili mong kamay. Ang ganitong kaalaman ay kahanga-hanga sa akin. Masyadong mataas para aking abutin. Verse 7,
Saan ako magtatago mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung umakyat ako sa kalangitan, naroon ka. Kung ang gayon, kung higaan ay ang kalaliman, naroon ka. Verse 9, kung ako'y lumipad sa sikatan ng araw o tumira sa ibayo ng karagatan. Verse 10, kahit dooy papatnubayan mo ko ng iyong mga kamay, mahigpit ako nga hawakan ng kanan mong kamay. Verse 11, kung sabihin ko tiyak na ikukubli ako ng kadiliman at ang liwanag ay magiging gabi sa aking kapaligiran. Verse 12, maging ang kadiliman ay hindi magiging dilim para sa iyo. Ang gabi ay magliliwanag na tulad ng araw, pagkat ang kadiliman ay magiging liwanag para sa iyo. Verse 13, sapagkat ikaw ang lumikha ng buo kong katauhan, binuo mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Last verse po, verse 14, pinupuri kita pagkat nakahihindig at kahanga-hanga ang pagkalikha mo sa akin. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, ito'y lubos kong nalalaman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sige po, tunay nga, sabi sa binasa, di ba? Kahit nasan tayo, ano man ang sitwasyon natin, ang Diyos ay kasama na natin. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, ngayong umaga po, sama-sama po muli tayong magpuri at umawit sa Diyos na buhay. Because God is here in the midst of us. Hallelujah! Sama-sama po natin itaas ang ating kamay. Worthy, Lord God. You are with us, O Lord God. Hey! Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. We is able. We join in to see Jesus face to face. God is here.
Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be with will. Jesus, be with will. God is here, God is here. God is here, He is able. We join Him to sing Jesus' praise to praise. God is here, God is here. God is here, He is faithful. We join Him to sing Jesus, oh, Jesus, be revealed. Oh, 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 Jesus. We sing holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry holy, hallelujah, God is here. We sing holy, we cry holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here. God is here, He is able. We join Him to see Jesus face to face. God is here, God is here. God is here, He is faithful. We join Him to see Jesus, oh, Jesus be revealed. God is here, God is here. God is here, He is able. We join Him to see Jesus face to face. God is here, God is here. God is here, He is faithful. We join Him to sing Jesus, oh, Jesus be revealed. Hey! Oh, Jesus, you are here, Lord. Let us worship your name, Jesus. Hallelujah. We will continue to worship you, Lord God. Tuloy ka namin itataas, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Worship your name, O Lord God. Worship your name. Oh, purihin ka, Panginoon.
For the Lord God about to reign. Sing hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy, Jesus. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what my heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.
your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what my heart longs for. To be overcome by your
ka, Panginoon, sa aming pag-awit ngayon. Tunay, Panginoon, karapat-dapat lang naming ibalik sa iyo ang lahat ng aming papuri, pasasalamat. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung malakas na palakpak, pinaka-the best na palakpak para sa Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay pong napakabuti sa atin pong buhay. Parang kailan lang, ilang mga buwan ang nakalipas at muli ko po kayong nakasama sa atin pong panambahan sa Panginoon. Ipagpaumanhin po ninyo, ako po hindi nakasuot ng barong ngayon dahil sa akin pong kamamadali ng nakaraan sa pag-aayos ng aking pong mga gamit sa luggage ay naiwan ko po. Subalit, ang napakahalaga po ay ang patuloy nga po tayong magpalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng atin pong pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang atin pong pananampalataya ay ito po ang siya pong mag-uugnay sa atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito ay samahan niyo po akong makibukas mula sa aklat ng Colossus chapter 2 verse 6 to 15. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon at salit-salitan po tayong magbasa ng mensahe po ng Panginoon. Colossus chapter 2 verse 6 to 15. Basahin ko po sa verse 6 and then kayo po sa 7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Verse 7. Verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Verse 9, Verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Verse 11, Verse 12, sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Verse 13, Verse 14, at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Verse 15, Verse 16, sabay-sabay po nating basahin. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Pinagpala po ng Panginoon ang Kanya pong salita at tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong
pagtutunghayan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nga pong mabuksan ang amin pong puso't isipan na sa bawat salitang amin pong mapakinggan na ito po ay ukit sa kaibuturan ng amin pong puso bilang isa pong paalala, bilang isa pong pagtutuwid. Kayo din, Panginoon, sa akin pong buhay, bilang iyo pong minsahero, itago mo ko, O Diyos, sa iyo pong likuran na hindi makita ang aking kahinaan, bagkus, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyo pong mga salitang patuloy nga pong mamutawi sa akin pong labi, na kung saan, Panginoon, ay maipahayag ko ang nais mong ipahayag sa oras na ito. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng pasasalamat at papuri amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay umupo. Sa pagkakataong ito ay atin pong pag-uusapan ang temang pamamaraan upang magpatuloy sa layunin ng Diyos. Meron pong proseso ng buhay kung papaano ang isang mananampalataya ay mamuhay na meron pong kabanalan. Sa pagkakataong ito, kung atin pong mapapansin, marami pong mga iba't ibang pakanaang kaaway upang ang tao ay mahiwalay sa layunin ng Panginoon. Ang tanong ko po, ilan ka ba? Ilan ba ang tao? Sa palagay ninyo, ilan ang tao? May nagsasabing isa at may nagsasabing mahigit sa isa. Ang katotohanan ng buhay, ang tao ay tatlo. Binubuo ng tatlong bahagi: body, soul, and spirit. Ang katawan ay ito po ay nangangailangan ng mga bagay, mga material na mga bagay, pagkain. Subalit ang sabi ng Biblia, yamang sa alabuka nagmula, sa alabuka babalik. Hindi maiiwasan na ang tao ay darating sa panahon ng kamatayan at siya ay lilisan sa mundong ito. At ang katawan ng tao ay babalik sa alabok kung saan siya nagmula. Subalit, meron pang isang nangangailangan ng pagkain. Kung ang pisikal na katawan ay tinutugunan natin ng mga pagkaing pang-pisikal, ngunit nangangailangan ng pagkaing espiritual ang atin pong buhay, espiritual. Ito ang ating espiritu. Paano po, Pastor, nagkaroon ng espiritu ang tao? Kung atin pong tutunghayan ang sinabi sa Biblia, mula sa Genesis, ang Diyos ay kumuha ng isang alikabok at ito ay kanyang pinorm na bilang isang tao at kanyang hiningahan. At ang pinorm niyang tao ay nagkaroon ng buhay. Ibig pong sabihin, ang atin pong hininga, ang atin pong buhay ay nagmula sa Diyos. Wala po tayong maaring may pagmamayabang sa Panginoon sapagkat ang atin pong buhay ay nagmula sa Panginoon. Ano ang kailangan ng Espiritu? Ang kailangan ng Espiritu ay ang salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang tunay na pagkain. Nakakalungkot isipin na sa atin pong kapanahunan ay merong iba't ibang kapakanaang kaaway upang mailihis ang Espiritong hiram ng Diyos sa buhay ng tao. Nakakalungkot isipin na ang tao minsan ang kanyang sarili ang nagahari sa kanyang buhay. Kung atin pong titignan, ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na kinakailangan nating paghariin si Kristo sa atin pong puso upang tayo ay mamuhay na ayon sa layunin ng atin pong Panginoon. Ito yung Espiritu. At pag ang tao ay lumisan sa mundong ito, ang Espiritong ipinahiram ng Panginoon ay babalik sa Diyos kung saan siya nagmula. Ano ang kahinatnan ng tao? Ang tao, ito yung kaluluwa, ito yung soul. Ito yung soul ang nakakaranas ng kalungkutan,
ng kasiyahan, ng kagalakan, ito ang haharap sa Diyos. Ito yung nasasaktan. Ito ang nagiging masaya. Yun, ikaw. At iyan ang haharap sa araw ng paghuhukom. Matapos ipakilala ni Apostol Pablo sa mga naniniwala o mananampalataya sa Colossian na ang Panginoong Hesus at ipinahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hinikayat niya silang mamuhay alinsunod sa layunin ng Panginoon. Kung titignan po natin, merong alituntuning itinuturo ang Diyos sa atin pong buhay. Na dapat bilang isa pong mananampalataya, tayo'y humahakbang sa meron pong tinatawag na ugnayang pangkabanalan. Ang tanong, ilan ang birthday mo? Ilan ang birthday ng tao? Isa lang. Yan po ay ang physical na kapanganakan. Na minsan ay nakakaligtaan natin na meron pa tayong pangalawang kapanganakan. At iyan ang spiritual na kapanganakan. Kaya't ang tao bilang isang mananampalataya ay merong dalawang uri ng kapanganakan. Spiritual na kapanganakan at physical na kapanganakan. Na minsan nabibigyan natin ng malaking selebrasyon ang physical na kapanganakan natin. Naghahanda tayo, pero minsan nakakalimutan natin, kailan ako nakakilala sa Panginoon? Kailan ko unang tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at Hari ng aking buhay? Mahalagang malaman natin bilang isang mananampalataya na tayo ay nakipag-isa kay Kristo at tayo'y binago niya sa espiritual na katotohanan ng atin pong buhay. Unang atin pong pag-uusapan ngayon, to proceed in their relationship to the Lord. Bilang isang tao, dapat tayong magpatuloy sa layunin na nag-uugnay sa Panginoon. Ito po ay pagpapatuloy. Ang mananampalataya po ay hindi simbawi. Sisimba, uuwi. Nangangailangan ang mananampalataya ng pagkalinga sa kapwa mananampalataya at nangangailangan ang kapwa mananampalataya na magpalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng atin pong pananampalataya sa Panginoon. Ang mananampalataya ay maaari po nating mahalintulad sa isang walis. Kapag ang isang walis na tingting ay isa lamang ipong gagamitin, napakahirap pong magwalis ng isang piraso. Aabutin ka ng ilang mga araw at marahil hindi pa matapos. Subalit kapag ang tingting ay pinagsama sa iisang layunin na alisin ang mga basura, ito po ay madaling maalis. Gayon ang uri ng pananampalatayang ninanais ng Diyos sa atin pong buhay. Tayo ay nangangailangan ng pagkakaisa upang patuloy po nating maabot ang layunin ng Panginoon na maisulong ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa verse 6 ng atin pong konteksto, ang sabi dito, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Isang paghihimok sa bawat mananampalataya ang napakahalagang pakikipag-isa. Ang tanong, meron ba tayong burden na tayo'y makipagkaisa sa layunin ng Panginoon? Ito po'y isa pong paanyaya ng Diyos sa atin pong buhay. Lalo sa atin pong kapanahunan ngayon, ang mundo ay lalong nagpapakasama na. Maririnig po natin ang iba't ibang hidwaan sa mga balita sa telebisyon. Ang pagbabadya ng China sa West Philippine Sea, ang mga hidwaan ng iba't ibang bansa, ang pagbagsak ng ekonomiya. Subalit, ito ang sabi ng Biblia, ang mga ito'y pasimula pa lamang.
Ibig pong sabihin, habang nagpapasimula ang palatandaan ng muling pagparito ng Panginoon, ay nangangailangan ng katuwang ang Diyos na maisulong. Ibig sabihin, magiging bisel po, take note, bisel, o lalagyan ng kanyang mga salita na maibahagi ang ibanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. True relationship is by remaining in Him. Pag sinabi po natin, dahil pag naitanong po natin ang maraming tao, kilala mo ba si Kristo? Oo, kilala ko po. Iba ang pagkakilala at iba ang nananatili kay Kristo. Kapag ikaw ay nananatili kay Kristo, ay pinapahalagahan mo ang espiritual mong ugnayan sa Diyos. Yung ugnayan po natin na pangkabanalan. Napakahalaga po nating makita. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po basta-basta lamang. Ang pagiging Kristiyano ay merong kaakibat ng pamumuhay espiritual. Ito ang nais po ng atin pong Panginoon. Pangalawa, to pursue to the growth of their faith. Mahalagang malaman ng bawat mananampalataya na dapat tayo ay nagpapatuloy na lumago sa pananampalataya. Lumago. Hindi po tumalikod o hindi po iniwan ang pananampalataya. Mahalagang habang tayo'y sama-samang nagpapalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng atin pong pananampalataya, tayo'y nagnanais na lumago. At ang paglago po ay meron pong kaakibat na commitment. Yan po ay magka-partner yan. Nais mong lumago, ibigay mo ang iyong commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo ngayon sa atin pong kapanahunan, sabi ko nga po, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tanong, handa ka na ba sa muling pagparito ng Diyos? Nakahanda na ba ang ating pong spiritual na buhay na humarap sa Panginoon? Sapagkat sa ating pong paghaharap ay meron pong paglilitis at meron pong pagsusuri sa atin pong pamumuhay. Kaya't napakahalagang habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, mas lalo po nating ibinibigay, inilalagak natin ang atin pong sarili sa Panginoon, ninanais po natin na tayo po'y lumago, ibinibigay po natin yung atin pong commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Sa verse 7 ng atin pong konteksto, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tignan po natin ang kontekstong nakalahad sa talatang ito. Magpakatatag. Magpakatibay. Sa anong proseso? Take note, merong dalawa siyang ini-emphasize. Magpakatatag, magpakatibay. Pag pinag-usapan natin ang magpakatatag, meron pong challenges sa buhay ng tao. You are not exempted sa mga challenges sa buhay ng isang tao. Ito po ay kabahagi ng buhay ng tao sa mundong ito. Ang pagkakaiba lamang bilang isa pong mananampalataya, meron kang nasasandalan. At sino ang iyong nasasandalan? Si Kristo. Hindi po na kapag nagigipit, sa bumpay kumakapit, hindi po. Kapag tayo'y nakakaranas ng pagsubok sa atin pong buhay, nariyan si Kristo na maari mong sandalan at maari mong lapitan. Kami po ni Mrs. ay isa pong testimony po. Nang kami po ay bago po kinasal, si Mrs. ay na-diagnose ng ovarian cyst. Ang sabi ng doktor, mahirap at hindi magkakaanak.
ang kanyang case dahil nga malaki yung kanyang sis, yung kabilaan. At ako naman po ay nalungkot dahil ang desire ko talaga magkaroon ng sariling anak. And then, one time, sabi ko doon kay Mrs., sabi ko, mahal, sabi ko, pag di man tayo nabiyaan ng Panginoon, mag-ampun tayo. Pero sabi ni Mrs., ako po ay kanyang nireview. Sabi niya sa akin, Daddy, parati mong sinasabi, ang pananampalatayang hindi nasusubukan ay isang pananampalatayang hindi maasa. Inimpasay sa akin na bilang isa pong sumasampalataya sa Panginoon, anuman ang sitwasyon na napakahirap dumating sa atin, may pag-asa kay Kristo. At kami po ay nabiyayaan ng isa pong malusog na supling. At yan po ay dahil sa pananampalataya. Kung sa tao ay imposible, sa Diyos ay posible. Ninanais lang natin na patuloy na ilagak ang atin pong pag-asa kay Kristo na pinagmumulan ng atin pong pananampalataya. Maging matatag, ang sabi doon. Bakit napakahalagang maging magpakatatag at magpakatibay? Iisa ang kanilang takbuhin. Magpakatatag, magpakatibay. Yung magpakatibay ay nag-uugnay sa mga challenges. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Dahil bilang isa pong mananampalataya, katuwang natin si Kristo. Kasama natin si Kristo sa bawat laban ng atin. Ang sabi po ng Biblia, hindi kita iiwan, di pababayaan man. Nariyan ang Diyos. Pangatlo, to prevent them from wrong teaching. Bakit napakahalagang tayo ay sumalig sa salita ng Panginoon? Sa atin pong kapanahunan ngayon ay nagsipaglitawan na ang iba't ibang mga maling katuruan. May katuruan na nagsasabi, kapag hindi ka nabautismuhan, hindi ka ligtas. No. Ang salvation po ay hindi nakasali sa water baptism. Ang salvation po ay mula ng iyong tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at hari ng iyong buhay, magkakaroon ka ng tamang ugnayan sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapanganakang muli, espiritual na katotohanan, doon pumapasok ang kaligtasan. Pastor, ano po ang baptism? Ang bautismo. Ito na yon ang pagkakataon dahil na-realize mo, nakita mo ang katotohanan at handa mo nang isuko ang iyong lumang pagkatao at ngayon ay handa mo nang talikuran ang lumang mong pagkatao. That is a public announcement. Simbolo na ikaw ay tatalikod na sa iyong lumang pagkatao at sa iyong pag-ahon ngayon, isa ka ng bagong nilalang. Wala nang yung dating pagkatao, ikaw ngayon ay bago na. Iyon yung ibig pong sabihin. May nagsabi naman na kapag walang apostol sa simbahan, ang simbahan daw ay hindi ligtas. Take note, ini-emphasize ko sa inyo ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Wala pong pagkakaiba ang pastor sa apostol. Dahil doon, ipinapahayag ang salita ng katotohanan. At ang mga apostol po sa Biblia ay meron pong mahalagang papel na ginagampanan. Ito yung ipinapahayag, sila po yung mga kasama ni Kristo sa kanila pong kapanahunan. May nagsabi naman, pastor, sabi doon ay kapag wala daw propeta sa loob ng simbahan, hindi po ligtas. Take note, magsipag-ingat tayo sa mga katuruang nagsisipaglitawan sa ating kapanahunan ngayon. Na ang layunin ay mailigaw ang mga tao. Hindi po batayan ng kaligtasan ang church, ang baptism, ang apostol, o ang prophet. Dahil sa kapanahunan natin ngayon, marami ang nagsipaglitawan ng mga prophet.
ng mga false prophet. For example, Kibuloy. Kibuloy, na-claim niya ang kanyang sarili bilang appointed son of God. Anuman ang kapangyarihan ni Kristo ay kanyang kapangyarihan. At marami siyang mga nailigaw na mga tao. Mahalagang maging pundasyon natin ang Biblia, ang katotohanan. Dahil kapag naging pundasyon natin ang salita ng Panginoon, mapiprevent natin ang paglaganap ng mga maling katuruan. Sa verse 8, kung atin pong mapapansin, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag dinuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Take note. Tradisyon, pag sinabi natin mga tradisyon, ito yung mga pamahiin. Mga tradisyon ng mga paniniwala ng tao. Ibig po sabihin, hindi po batayan ng kaligtasan ang mga iyon at hindi po ito nag-uugnay sa itinuturo ni Kristo. Ang itinuturo ni Kristo ay ang tayo'y magkaroon ng tamang ugnayan sa Kanya at tayo ngayon ay namumuhay na meron pong kabanalan sa spiritual na ating pong buhay. Inihahanda natin yung ating pong sarili sa muling pagparito ng Panginoon. At ano ang tungkulin ng church? Ang tungkulin ng church, ang tayo ay dalhin, ang tayo ay maging sama-samang lumalago sa pananampalataya kay Kristo. Ang sama-sama tayong inaabot ang misyon na nais ng Panginoon na maibahagi, maproclaim ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. At sino ang gagamitin ng Diyos? Ikaw. Ikaw na nakakarinig ng Kanyang salita. Ikaw na narito, na nakakaalam ng Kanyang salita, ang siyang gagamitin ng Panginoon. Naalala ko po ang sinabi po doon sa Isaias. Yung sabi niya doon ay sa isang senaryo, nangusap ang Diyos sa isang prophet. Ano yung sabi ng prophet doon? Ako'y isang marumi, ako'y napapaligiran ng mga masasamang tao. Sabi niya doon. Hanggang nag-ask ang Panginoon kung sinong uutusan niya. Ito yung tao naman, ito ay ayaw niya. Dahil sinabi niya na siya hindi karapat-dapat na magbahagi ng salita ng Panginoon. One time, kumuha ng isang baga ang anghel at idiniik sa kanyang labi. At ang sabi ng anghel, sino ang aking susubuin? Ang sabi ng Lord. Ang sabi doon, here I am, Lord, send me. Walang ibang uutusan ng Panginoon kundi ang taong naroon sa presensya ng Panginoon. Kung masabi mong ikaw ay marumi, nilinis ka ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Mahalaga pong makita po natin na habang tayo'y nagpapatuloy na sumunod sa Panginoon, habang tayo'y nagdi-desire na maglingkod sa Panginoon, nililinis tayo ng Panginoon, pinapabanal ka ng Panginoon. Naalala ko po nang ako po ay sa barko, ang sabi po doon ng mga kasama ko, itong mga born again, maraming mga bawal. Ang sabi ko sa kanila, wala pong bawal. Bakit? Magkakaroon lang ng bawal kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon. Unti-unti nang nabubuksan sa iyong isipan ang katotohanan ng salita ng Panginoon at ikaw ngayon ang siyang nagbabawal na sa iyong sarili na mamuhay sa kasalanan. Pero kapag ikaw ay hindi lumalago sa Panginoon, hindi mo naintindihan ang mga proseso ng pamumuhay bilang isa pong mananampalataya. Napakahalagang isinasapamuhay natin ang salita ng Panginoon.
Ang sabi doon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni inuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Ang mundo ngayon at ang filosofiya ng tao sa ating pong kapanahunan ngayon ay mapandim lang. Kung tayo ay sasalig sa ideya ng tao, ikaw ay malilinlang. Pero kapag gawin mong pundasyon ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa iyong buhay, hindi ka maliligaw. Dahil ang salita ng Panginoon ang siyang pagkain ng atin pong spiritual na buhay. Pang-apat, sa verse 9 to 10, ang sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang talatang ito ay nagsasalarawan ng pagiging superior ng ating pong Panginoon. To preach them the deity of Christ, upang maipangaral sa lahat ang pagkadiyos ni Kristo. Sa kanya pong pagiging anak ng Diyos ay meron pong kaakibat na paghuhubog sa atin pong buhay. Kung atin pong mapapansin, may mga taong hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Tunghayin natin sabi doon sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan sa pamamahala. Filipos chapter 2, verse 6. Ang sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Kung atin pong titignan ang mga talatang ito, ay nagpapahayag sa atin na si Jesucristo ay nagmula o bago siya nagkatawang tao, ay meron siyang pinagmulan. Tunghayin natin. Pag sinabi natin katagang naging, naalala ko po sa probinsya, also yung mga paniniwalang, yung mga aswang, mga ganun something, mga ganung mga ideolohiya. Ang sabi nila doon, yung tao daw, yung dumaan sa gilid daw ay yung tao naging bago. Ibig sabihin, nagbagong anyo. Kukunin ko yung katagang naging. Yung pagiging tao ng Panginoon, siya po'y Diyos. Naging tao siya upang merong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako ay mabayaran mula sa ating kasalanan at ikaw ngayon ay magkaroon ng tamang ugnayan. Take note, yung katagang naging, ibig sabihin, merong pinagmulan. Halimbawa, ang sabi sa John 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Verse 14, nagkatawang tao ang salita at siya'y nanatili sa atin o namuhay sa atin. Mapapansin po natin
na ang salitang ito, ang tinutukoy ay si Kristo. Ang aklat ng Pilipos chapter 2 verse 6 to 12 ay nagsasalarawan o nagpapahayag patungkol kay Kristo. At sa key verse natin, sa verse 9 to 10, ay nagpapahayag patungkol kay Kristo. Sino ba si Kristo? Si Kristo ang anak ng Diyos. Dito po ay kanyang ipinapahayag ang pangangaral patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. To preach with the power and authority. Dito po ay ipinapahayag ang kapangyarihan ng salita, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na merong otoridad dahil sa atin pong Panginoon. Sa panlima ay to put off their sinful nature. Mahalagang atin pong iwaksi sa atin pong sarili ang pamumuhay sa makasalanang kalikasan ng tao. Dapat nating alisin sa atin pong isipan, tao lang ako, nagkakasala, nagkakamali. Bakit? Habang tayo ay na kay Kristo, habang tayo umuugnay sa pangkabanalang layunin ng Panginoon, itinutuwid ka ng Diyos at ikaw ay kanyang binabago. Kahit naalala ko po yung awitin na, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Merong pagbabago sa buhay ng Kristiyano. At hindi po matawag na Kristiyano ang isang tao na hindi nababago ang kanyang buhay. Bakit? Wala pa siyang tamang relasyon kay Kristo. Malutong magmura. Mapapansin po natin. Kaya't napakahalaga po ang pagkakaroon ng pagwawaksi ng kasalanan sa atin pong buhay. Verse 11, ang sabi doon, dahil sa pag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Dahil sa New Testament po ay naging usap-usapan ang tradisyonal na pagtutuli noon. Parang ini-emphasize doon na kinakailangan gawin mo ang prosesong ito. Pero pagdating kay Kristo ay kanyang inilalahat ang napakahalagang pagtutuling espiritual. Ibig pong sabihin, dapat nating alisin ang makalamang pagnanasa ng isang tao at kanyang hangarin ngayon ang espiritual na pagnanasa, ang kauhawan sa espiritual na pamumuhay, ang pananabik na sumunod sa Panginoon, ang pagnanais na makasama sa muling pagparito ni Kristo. At ito ang layunin kung bakit tayo ay narito. Ang ihanda ang ating pong espiritual na buhay na tayo'y maging handa sa muling pagparito ng Panginoon. Ang sabi po doon sa aklat ng Efeso, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Gisingin natin yung ating pong espiritual na buhay na natutulog. Baka tayo ay napasarap na sa ating pong katayuan, sa ating pong kapanahunan ngayon. Gisingin natin yung ating pong spiritual na buhay na sa pagmuling pagparito ng Panginoon, handa ka. Pumalakpak po ang inaantok na. O amen, gising na gising ang bawat isa sa atin. 10 po ito, nasa pang-5 pa lang tayo. Pang-6, the power of with Christ's resurrection. Ito yung sinasabi ko kanina. Upang mapanghawakan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mahalagang mabuksan sa atin pong isipan na ang bawat isa ay naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon. Sino ngayong unang kukunin ng Panginoon? Ang mga patay kay Kristo. At yung mga buhay ay papalitan ng katawang panlangit at ito'y sasalubong sa alapaap kay Kristo. Ito yung magiging senaryo,
ng muling pagparito ng Panginoon. Verse 12 to 13, sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sa verse 12, kung mapapansin po natin ang kahalagahan ng bautismo. Ang sabi doon, sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at ito po yung isinasagawa during sa water baptism. Yung inilubog ka at sa pag-ahon mo, ikaw ngayon ay kasama ng Panginoon na muli kang nabuhay sa panibagong buhay. Yung luma mong pagkatao ay naialis na sa iyong sarili. Ito po ay simbolo sa body of Christ. And then, yung verse 13 ay nagsasalarawan na tayo bilang mga hintel, hindi naman tayo mga mga Jews or Jewish, ang sabi doon ay kayong dating mga patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli. Pag sinabi nating saklaw, hindi naman tayo ugnay doon dahil yun ay alituntunin lamang ng mga Jewish people na minsan ay nai-adapt ng mga ibang mga tao. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka maliligtas. No. Hindi siya process of salvation. Ang salvation po na tinutukoy dito ay yung pagtanggap natin ng buong buo sa Panginoon bilang hari ng ating pong buhay. Pag sinabing hari ng ating buhay, si Kristo na ang nakaupo sa iyong puso. Hindi na ang iyong sarili. Bakit? Kung ang iyong sarili ang siyang nasusunod, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi kalugod-lugod at nais ng Panginoon sa iyong buhay. Upang mapanghawakan ang muling pagkabuhay ni Kristo, to relay the power of the resurrection. Dahil tayo'y umaasa sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo'y umaasa sa muling pagparito ng Panginoon. Tayo ay kasama sa Kanyang pagbabalik. Sa verse 7, number 7, to further them God's forgiveness. Forgiveness. Napakahalaga ang pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Kung mapapansin po natin sa isang ilustrasyon, ang kasalanan ay gaya po ng isa pong bagahe. Na ito po'y pasan-pasan sa likod ng isang tao. At ang kaligtasan, ang kaharian ng langit, ay isa pong pintuang makikita. Na tanging tao lamang ang makakadaan sa pintuang iyon. Kung pasan-pasan natin ang galit, ang sama ng loob, ang kasalanan, ito ang magiging dahilan upang ikaw ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Kinakailangan mo munang bitawan, alisin sa iyong likuran ang kasalanan upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Ito ang nais po ng Panginoon sa atin. Verse 14, ang sabi doon, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipakos siya sa krus. Ito yung nagawa ng atin pong Panginoon. Kung atin pong titignan ang tradisyon na pamumuhay ng Jews, ibinigay ang 10 utos. Sa 10 utos na yon, kapag meron kang nagawang kasalanan, meron kang pananagutan. Kailangan mong maghandog ng mga tupa, maghandog ng kalapate, magwisik ng dugo upang ang iyong kasalanan ay mapawi. Ito'y simbolo. Subalit nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ay naging katuparan ang Panginoon. Hindi na kailangan ng mga handog na mga hayop. Hindi na kailangan ng pagwiwisik ng dugo. Dahil sa dugo ng Panginoon na dumanak sa krus ng Kalbaryo, pinatawad, binayaran ang lahat ng atin pong mga kasalanan. At ang tanging magagawa lamang ng tao ay ang tanggapin ng Panginoon, ang palayain ng kanyang buhay
mula sa gapos ng kasalanan at upang siya'y mamuhay na meron pong kabanalan sa kanya pong buhay. Napakahirap baguhin ang buhay ng tao kung wala si Kristo. May mga New Year resolution tayong mga ginagawa. Sa New Year resolution, ito yung mga ayaw ko nang gawin sa aking buhay. Number 1, pagbumura. Number 2, ganito, etc., etc. After that, a couple of days, babalik ka na sa dati mong ginagawa. Bakit? Wala si Kristo. Ang tao ay nangangailangan kay Kristo. Kung wala si Kristo sa buhay ng tao, walang pagbabago. Dahil ang pagbabagong iyan ay sa atin pong Panginoon. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw habang tayo'y sumusunod, habang tayo'y nagnanais na magkaroon ng ugnayang pangkabanalan. Pangwalo, at dito tayo magtatapos, to proclaim the victory over the enemy. Ang iproklama, ang ipahayag, ang tagumpay laban sa gawa ng kaaway, laban sa gawa ng dyablo sa atin pong buhay. Verse 15 to 16, ang sabi doon, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Dahil si Kristo ang katuparan ng lahat. Pinawi na, binayaran na ng Panginoon, ipinarada na tayo ng Diyos sa tagumpay laban sa gawa ng kaaway sa atin pong buhay. Meron ka ng kapangyarihang apakan ang anumang gawa ng kaaway sa atin pong buhay. Meron ka ng kapangyarihang magsalita laban sa kaaway. Ang sabi ng Biblia, anuman ang inyong talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Anuman ang inyong papakawalan dito sa lupa ay papakawalan sa langit. Kung tatalian natin ang gawa ng kaaway sa atin pong buhay, ito'y tatalian sa kaharian ng langit. Wala nang magagawa ang dyablo sa atin pong buhay dahil ikaw ay pinalaya at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na apakan anuman ang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na magbigkas ng mga kataganang pagpapala sa iyong mga kapatiran, sa iyong pamilya, at ito'y ginawa ng Panginoon. Kagaya po sa amin pong buhay. Sabi ko nga doon, grabe ng Panginoon, sabi ko. Kung ang doktor nagsabi sa amin na napakahirap at hindi na magkakaanak. Pero dahil sa pananampalataya namin, biniyayaan kami ng Diyos ng sukli. Nakita namin na hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay buhay, hindi po natutulog. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa. Alam ng Diyos ang laman ng puso at isipan ng bawat isa. Nais lamang ng Panginoon sa pagkakataong ito na patuloy po nating ilagak ang ating pagtitiwala na merong pananampalataya sa Kanya. Mapalad tayong mga Kristiyano na nasa mga huling araw dahil hindi lingid sa ating kaalaman ang napakagandang plano ng Diyos para sa Kanyang mga hinirang, para sa Kanyang mga anak. Ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan at kasiyahan ay malinaw na ngayong inihayag sa atin. Tayo ay itinakda sa tagumpay at upang luwalatiin pagkatapos nating makamit ang pangako ng Panginoon sa atin. Ang bawat Kristiyano ay mananagumpay. Ang bawat Kristiyano ay merong kapangyarihan. Meron tayong kapangyarihan ng pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa mensahe ng buhay na amin pong napakinggan.
Salamat, Ama, sa iyo pong mga paalala. Salamat, O Diyos, sa iyo pong pagtutuwid, sa iyo pong pagtuturo sa amin kung paano kami mamuhay bilang isa pong mananampalataya. Panginoon, wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo, kung kami, Panginoon, ay magmamatigas na sumunod sa inyo. Nais po namin, Panginoon, na sa amin pong paghakbang, sa amin pong pananampalataya, ay maranasan namin ang iyo pong mapagpalang kamay. Maranasan po namin, Panginoon, ang iyo pong mga himala sa amin pong buhay, na sa amin pong pagsunod, Panginoon, ay meron pong mga himalang mangyayari sa amin pong buhay. Turuan niyo po kami at tulungan na lumago kami sa amin pong pananampalataya. Huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na manghin ang amin pong espiritual na buhay kung kami nakakaranas ng mga pagsubok o suliranin sa amin pong buhay. Nais po namin, Ama, sa pagkakataong ito, patatagin niyo at pagtibayin ninyo ang amin pong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pong ebanghelyo, na kami, O Diyos, ay lalakad, na kami, O Diyos, ay hakbang sa mundong ito na meron pong tagumpay, sapagkat kami, Panginoon, ay nagtagumpay dahil sa iyo pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyo pong pag-ibig, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay iyo pong pinalaya mula sa gapos ng kasalanan, mula, Panginoon, sa mga balakid sa amin pong buhay. Kaya tinanais po namin sa umagang ito, na patuloy nga pong mas lalo po namin ikaw na makilala. Mas lalo po namin ikaw, O Diyos, na makilala sa amin pong buhay. At mas lalo po namin ikaw, O Diyos, na mapaglingkuran. Narito, Panginoon, ang amin pong buhay. Sa pagkakataong ito'y amin pong inialay, amin pong ibinibigay ang amin pong commitment, Panginoon. Na kami, habang ay nabubuhay sa mundong ito, nais po namin ikaw ay mapaglingkuran. Ano man ang amin pong kaabalahan, maglalaan kami, O Diyos, ng panahon na mas lalo ka naming makilala, na mas lalo ka naming mapaglingkuran sa pamagitan ng amin pong buhay. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ng buhay. Nawa ito, Panginoon, ay pong iukit sa kaibuturan ng amin pong puso't isipan. Salamat nga po, O Diyos. Ang lahat naman ng pasasalamat at ang lahat ng papuri ay amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Sa muli po ay isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Naway patuloy po nating tamasahin ng biyaya ng salita ng Panginoon sa atin pong buhay. God bless po. Amen. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ipadalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Sige po. Hallelujah, Lord God. Heavenly Father, our hearts are fully gratitude, O Lord God. Salamat sa salita mo na narinig namin. Ngayon pong umaga, Panginoon, ay pinasasalamatan ka namin sa lahat po ng sources ng blessings, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. And this time, Lord God, we would like to give back, Panginoon, kung ano yung nararapat na para sa'yo. Lord, nawa, bigyan mo po ang bawat isa ng puso na may galak, Panginoon, sa pagbibigay. And Lord, may this tithes and offering be put to good use, O Lord God, para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong iglesia at sa mga gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Di magangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matigila sa pagsubok at pagsama mo. Iyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay
Isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. Ayan. Nawa po ang ating narinig na binahagi sa atin na Pastor Jake ay patuloy nating magamit para sa ikabubuti ng ating pananampalataya at sa ikabubuti ng ating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Karagdagang announcement lang po. Mamaya po yung OHB, kung napansin niyo po, hindi po tayo nagkaroon ng OHB kagabi. So mamaya po siya gagawin after the service, 12 o'clock po iyon. So sa mga umaten po ng service, kain lang po kayo ng mabilis, 12 o'clock, ano po tayo rito, dire-diretso. At praise team, practice po ulit sa Sabado at yun, 4 p.m. kung pwede kasi tayo rin na maglilinya. So, and the rest po, youth, meron na rin pong gawain ng mga youth. Mamaya po ng 3 o'clock, so sa inyong mga pamangkin, anak, kapatid, edad 13 pataas, pwede nyo po silang papuntahin dito sa church. Mamaya, alas 3 po yan. Nag-start na po ulit ang gawain ng youth. Yun lamang po, patuloy pa rin po ang ating mga gawain na regular. Patuloy lang po kayong sumubaybay sa GC ng Jesus Unlimited God. So para sa mga karagdagang kaalaman at impormasyon na nais po natin. Pastor Romy, para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Sige po, tayo po tayong lahat. Mananalangin po tayo. At itaas po natin sa Panginoon si Ma'am Presi Flores. Ilagnat po siya, masakit na lalamunan. At bukas po ay meron po siyang laboratory test. Sige po, pray po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal, makapangyarihan sa lahat. Sa sandali pong ito, Panginoon Diyos, idinadalangin po namin si Ma'am Presi Flores, praying na ikaw po, Panginoon, ang siyang humipo sa kanya from the top of her head down under her feet. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Ikaw po ang sumama sa kanya, Panginoon, sa kanyang gagawing laboratory. Nawa, Panginoon, ito po ay magkaroon po ng mainam na resulta. Pakitulungan mo po siya, Panginoon Diyos, bigyan ng kalakasan. Salamat po sa iyo, Panginoon, at kung sino man po ang may karamdaman sa aming kapulungan, I pray, God, na ikaw din po ang humipo at magpagaling sa kanya. Salamat po sa iyo at sa amin po pagtatapos. Sa pansamantala namin paglabas sa bahay-sambahan na to, ikaw po ang mag-iingat sa bawat sa amin hanggang kami ay makarating sa aming tahanan, Seven Sound. Sa lahat po nagkaroon ng bahagi sa aming gawain ito, alam po namin na you're with us from the very start. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ito po ay hindi lang po napakinggan. Magkaroon po ito malaking impact sa bawat buhay namin. Ganyan din po, Panginoon, sa mga musicians, sa mga singers, dancers, ikaw po ang mataas sa kanilang buhay at magpala. Glory to God in the highest. Purihin ka, Panginoon Diyos. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Happy Sunday po. Happy Sunday po. Ingat po kayo lahat. Kita po tayo ulit sa susunod na linggo. Happy Sunday, everyone.